pagod na sinandal ni Ariela ang ulo niya sa sofa nang makaupo siya. Kakauwi lang niya galing trabaho at nais na niyang magpahinga. Yun nga lang, marami pa siyang gagawin. Marami pang hugasan sa lababo at may mga report pa siya sa office nila na kailangan pa niyang tapusin. Ngunit kahit na ganun, alam niyang matatapos niya yun bago matapos ang araw na ito. 6:00 pa lang naman at mahaba pa ang oras niya para rito. Napabuntong hininga muna siya bago napapikit sandali. Saglit siyang napakurap dahil parang may nakita siyang dumaan sa kanyang tabi. Nang igala niya ang mata sa paligid, wala naman siyang kahit na sinong nakita. Nakapagtataka sa isip-isip niya. 5 taon na rin siya rito naninirahan ng mag-isa. Namatay ang mama at papa niya sa sunog at walang kamag-anak niya ang gustong kumupkop sa kanya. Siya lang ang bumuhay sa sarili niya hanggang sa makapagtapos siya ng pag-aaral. Salamat sa Diyos dahil natapos niya ito kahit na nahihirapan. Sa bahay nila sa Antique, dito na siya ngayon naninirahan. Dito na siya tumira. Magmula nang ang bahay nila sa Cavite ay maabo na ng tuluyan. Wala naman siyang naging problema habang nakatira siya rito. Yun nga lang, medyo kinikilabutan siya dahil sa mga bali-balita rito. Dito raw kasi sa bayan nila, may gumagalang aswang. Madalas raw itong umatake tuwing gabi, lalo kung ikaw ay hindi nagsasara ng iyong pintuan. Umaatake rin daw ito kapag alam nitong mag-isa ka lang sa iyong tinitirhan. Hindi na iwasang kilabutan ni Ariela nang maisip ang kanyang ginawang katangahan. Ngayon lang niya naalala na nakalimutan niyang ilak ang pinto ng bahay niya magmula pa kaninang umaga. Sa pagmamadali niya kanina ay nawala ito sa isip niya. Walang ibang nasa isip niya ng mga oras na yon kung hindi ang makarating agad sa office dahil malilate na siya. At ngayon, nagsisisi siya dahil sa ginawa niyang yon. Hindi siya nag-ingat. Sa isip niya ngayon, baka may nakapasok ng aswang sa bahay niya rito. Dahan-dahan siyang tumayo upang ilak ang pinto ng bahay niya. Iginilid niya ang bag niya at ang ilang folder na dala niya. Matapos yun, nagmasid siya sa paligid ng bahay. Medyo madilim dito sa baba, kaya ang ilang parte ng bahay ay hirap siyang tignan. Mabilis siyang napangiti nang maisip na may pinakabit nga pala siyang CCTV rito. Ilang linggo na rin ang nakakalipas. Dali-dali siyang pumunta sa kwarto niya at nilak ito upang walang makapasok na iba. Sinara rin niya ang bintana kung sakaling doon dumaan ng aswang. Hindi na ito makakapasok pa. Iyon ang akala niya. Binuhay niya agad ang nag-iisang computer na nasa gilid ng kwarto niya at tinignan ang kuha ng CCTV simula kaninang umaga. Ngunit wala naman siyang nakitang kakaiba. Walang ibang taong pumasok sa bahay niya. Pero may nakuhanan ng CCTV niya sa labas na siyang nagpatayo sa balahibo niya. Hindi siya makapaniwala sa napanood niya. Si Remy, ang anak ng kapitbahay niya, ay inatake ng isang aswang. Hindi niya makita ang mukha ng aswang, ngunit alam niyang isa yung lalaki. Nakuhanan lahat ng CCTV niya ang mga pangyayari. Matapos yun, tumalon ng aswang papunta sa bakod niya. Nagulat siya nang lumapit ito sa pinto at nakangiting pumasok sa bahay niya. Nagtayuan ng balahibo niya sa batok
nang makitang guluhin nito ang sala. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit ganon kagulo pagdating niya. Ni hindi na nga niya yun pinansin dahil baka kagagawan lang yun ng pusa ng kapitbahay. Pero hindi, dahil isang aswang pala ang may kagagawan. Nakatitig lang siya habang pinapanood ang aswang na umikot sa buong bahay niya. Pinasok nito ang lahat ng kwarto at muli itong nagwala nang wala itong kahit na sinong nakita. Pigil ang bawat paghinga niya habang fina-forward ang mga pangyayari hanggang sa dumating ang alas 5. Nasa bahay pa rin niya ang aswang na tila ba may hinihintay ito. Kinilabutan siya ng sobra nang makita ang kuha ng CCTV bago siya makauwi ng bahay. Nasa likod lang ng sofa at hindi man lang niya ito namalayan. Dumaan ito sa gilid niya nang mabilis tsaka nagtago sa ilalim ng hagdan. Maya-maya ay umakyat ito at gano'n na lang ang gulat niya nang makitang pumasok ito sa katabing kwarto niya. Pinagpatuloy niya ang panunood kahit na kinikilabutan na siya. Mga 1 minuto ang lumipas bago lumabas ang aswang at pumasok naman sa kwarto niya. Ilang sandali matapos yun, siya naman ang pumasok sa kwarto. Nanginig ang mga binti niya nang maisip na ang aswang ay nandito. Agad na pinatay niya ang computer dahil sa sobrang pagkataranta. Nakita niya sa dilim ng screen ang aswang at di niya napigilang mataranta. Nakita niyang aatakihin na siya nito, kaya agad siyang tumayo sa kanyang kinauupuan. Mabilis na kinuha niya ang nakadisplay na trophy sa lamesa at hinampas niya ito sa aswang sa may uluhan. Tumakbo siya palabas ng kwarto matapos yun upang humingi ng saklolo sa iba. Ngunit nakalimutan niyang wala na nga palang nakatira malapit sa bahay niya. Nang subukan niyang sumigaw sa bintana, walang kahit na sino ang nakarinig sa kanya. Walang tao sa labas at wala ring mga dumadaang sasakyan. Mabilis na napatago siya sa likod ng sofa nang marinig na pababa na ito ng hagdan. Kabadong-kabado na siya ng mga sandaling yun dahil baka maging katapusan na niya. Ngunit matapang siya, kaya hindi niya yun hahayaan na mangyari. Nagdadalang tao pa siya, kaya lalaban siya alang-alang sa kanyang baby. Sandali siyang pumikit upang mag-isip ng paraan kung paano mapupuksa ang aswang. Ubos na ang asin sa kusina at wala na ring bawang. Kung ganon, anong gagamitin niya? Ilang saglit pa, naisip na niya kung ano bang dapat niyang gawin. Dahan-dahan siyang gumapang papunta sa ilalim ng hagdan at kinuha ang bagay na yon. Isang baril. Mabilis na kinasan niya ito, kaya napatingin sa kanya ang aswang. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang hawak niya. Tatakas pa sana ito nang ito'y kanyang maunahan. Nabaril niya ito sa dibdib kung kaya't namatay rin ito ng madalian. Nang matumba ang katawan nito, nilapitan niya ito upang masigurado kung patay na ba talaga. Nagtagumpay siya, wala na itong talaga. Nakatalikod pa ang katawan nito, kung kaya't hindi niya ito makilala. Nang iharap niya ang katawan, siya'y nagulantang sa kanyang nakita. Si Ruel, ang nobyo niya ang aswang. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya sa isip niya. Malakas siyang napasigaw nang sumakit ang kanyang tiyan. Kasama na rin doon ang pag-iisip
na baka ang batang dinadala niya ngayon ay isa ring aswang.